Hello, Brother John Fred Camp. Good evening. Tatanong ka, bro? Hello, good evening po. Tatanong po. Sige, go ahead, bro. Ito regarding sa pagro-rosaryo, no? Bali, maliit pa lang ako dati. Sumasama na ako sa pagrosaryo ng aking magulang. Nung laki na, wala na rin eh. Totally nakalimutan. Hindi naman totally nakalimutan lahat, pero ibig sabihin hindi ko nasundan yung mga regarding sa rosaryo. Bali, ganito no, may katanungan ako dito, tatlo. Basahin ko muna ito, tapos pasagot na lang ako. Sige, bro, Ito go ahead. yung una kong tanong. Ano ang purpose or ano ang mapapala sa mga taong nagro-rosaryo? Ano daw ang... Pangalawa, Teka, isa-isa lang. sige. Isa-isa lang. Brother Angel, ano daw mapapala ng taong nagro-rosaryo? Napakahalaga po noon. Unang-una, utos siya ng simbahan. Mag-pray tayo ng rosary. Ano ba yung rosary? It's a meditative and devotional prayer at the same time. And mayroon tayong pwedeng ng personal prayer din yan. Pwede mo i-connect yung personal prayer mo. Yun po yung pagdarasal at yan ay part ng sanctifying grace. Para magkaroon tayo ng sanctifying grace, tandaan po natin na part yan ang rosary po para magkaroon tayo ng state of grace. Napakahalaga po yun, unang-una utos na simbahan. Baka si Bro Jun Ray may dadagdag, di pa yata nakasagot. Brother John Ray? Sige po. Yes, malino naman yan ang sa turo ng simbahan. The family that prays together, stays together, at rosary ang tinuturo ng simbahan kapatid. Pa-search na lang yung mayroong 15 promises. Pag mag-rosaryo po tayo, may 15 na promises si Mama Mary na matanggap natin pag mag-rosaryo po tayo. Pa-search na lang niya sa Google. 15 rosary promises ni Mama Mary. Bali, ganito no, kasi madalas ko ito naririnig na pinatikos lagi ng ibang sekta. Gusto ko lang din malinawan, ano ang purpose ng 10 beds or yung butil ng rosaryo? Anong purpose ng 10 beds? Bakit ito nga ulit-ulitin? Ganito kasi yan kapatid, no? Ang pagkabuo kasi ng rosary, may connection siya sa Psalter no mga unang Kristiyano, no? Kasi nung unang panahon kasi hindi pa ang uso ang pagrorosaryo, minimemorya ng mga unang Kristiyano, especially yung mga monk, yung 150 Psalter. Habang sila ay nagdarasal sa kanilang prayer time. No, hindi pa uso ang rosaryo noon. Tapos yes, dahil uso na nun yung Our Father kasi yun talaga ang turo ng Panginoong Jesucristo, Our Father. Tapos minimemorize nila yung 150 Psalter. Tapos yung 150 Psalter, hinati nila yan sa limang dekada. Tapos ini-insert nila doon yung Our Father na tinuturo ng Panginoong Jesucristo. So yun ang development ng pagpapanalangin hanggang sa nabuo yung pananalangin ng rosaryo 11th century, no, kasi gradually develop yung rosary, no. So mayroon nang naniniwala kay Mother Mary dati sa umihingi ng panalangin kay Mother Mary hanggang nakasanayan ng mga early Christian hanggang nabuo yung panalangin na Hail Mary. Tapos mas lalo yung nagawang panalangin sa panahon ni Saint Dominic, no? Pero sa nabasa ko, basta yung around 300 century yata, 4th century sa Efeso, may mga hermitanyo, mga monk na hindi marunong magbasa, hindi nila mamemorya yung Psalter, yung Salmo. So ang ginawa nila, for replacement of Psalter, yung Salmo,
pinalit nila yung nakasanayan nilang panalangin, yung Hail Mary. Hanggang sa napalitan ng buo yung panalangin ng Psalter, naging Hail Mary na hanggang yun na nabuo ang rosary. Tapos umabot hanggang 11th century. Yung 11th century talaga, si Dominic ang pinahayagan ni Mother Mary niyan, no? Na ituro yan kasi yan ang pinanlaban sa Vincent's heresy nung panahon nung panahon ni Saint Dominic. Mayroong heresy yung lumabas, Vengeance heresy, na kung saan tinuturo doon yung pagbibigti ay maganda, mabuti, yung pagpapakasal ay hindi mabuti. Kung sa mga kabaliktaran na turo ng Yung Kristiyano, yung Albigensian? Oo. Tapos marami ang namatay doon. Kaya yan ang ginawang panalangin ni Saint Dominic in accordance sa pagpapahayag ni Mother Mary. At doon na buo ang Rosario, kapatid. Okay. Brother, idagdag lang natin yung beads, no? Pati yung beads pala. Ibig sabihin ng beads po, no? Ay ibig sabihin pag sinabi, di ba, beads ang tinatanong na, no? Ang galing pala ng ano ko rito, ang beads ang ibig sabihin pala nun, like a word, Saxon word means prayer po. So, yung beads na yon, yun ang magsisimbolize kasi nung panahon nung early Christian, ang mga nagdadasal nun parang may mga stone lang sila, no? Wala silang mga ganyang panarosary kagaya sa atin, maliit. Noon pag nagre-recite sila ng prayer, ganun, mga stone. So, ang meaning ng beads, no, sa mga hindi nakakaalam, ay ibig po sabihin yan, prayer, kapatid. So, yun lang po ang dadagdag natin. Ito pang pangatlo ko, kasi since bago lang din ako nag-umpisa ulit ng pagrorosaryo, hindi ko na alam yung tamang pagrosaryo. Dali, ano pong tamang pagrosaryo? Kasi sa bandang huli, may iba pa kasi, may litanya, may iba pa, may pagdadasal pa sa hindi ko alam kung ano yung eksaktong anong dapat nasundin sa pagrorosaryo. Yun lang naman ang question ko bandang huli. Bali yung pang-closing prayer, yun ang hindi ko kung ano bang dapat sundin doon. Kasi may iba, may litanya, may iba yung may prayer pa sa Santo Papa. Ang sa amin dito, brother John Fred, is pagkatapos ng rosaryo, may litanya. Pagkatapos ng litanya, basa kami ng gospel. Tapos reflection. Pagkatapos noon, protection prayer 1, protection prayer 2, and then cleansing prayer. Tapos. Saan ba makikita yung protection prayer? Doon sa sa handbook ni Father Sikia namin kinukuha. Sige. Actually, yun sana ang plano ng order. Nag-try kami doon pagbili sa yung Catholic Trade Center dito sa may Santa Cruz. Sa may Tayuman. Kaso lang, walang stock. Bali, sa online na lang siguro kami bibili. Sige, i-review ko na lang ulit yung sinasabi mong yung guide sa pag-rosaryo sinasabi mo. Na ibig sabihin, kasama pala yung litanya talaga.